Hindi mapakali si Jeremy sa opisina niya, dahil 9:00 na wala pa ang dalaga. Nag-text naman ito na on the way na ito, pero kanina pa iyong 8:00. Muli niyang inalala ang nangyari sa kanila kagabi, at muling nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Kung hindi lang siya nakatulog ng mahimbing, at tinanghali ng gising ay lalambangin niya itong muli. Nasa kauna-unahang pagkakataon ng buhay niya, ay natulog siyang katabi ang isang babae hanggang mag-umaga. Maliit lang ang kama nito, na halos hindi sila magkasyang dalawa, pero nakatulog siya ng mahimbing yakap ang dalaga. Nawala lang siya sa mood, nang marinig na kausap nito ang Benedict na yun, kaya aga-aga at iyon rin ang lalaking tawag ng tawag nito kagabi. Kung sino ang Benedict na iyon, ay gusto niyang malaman. Napatingin siya sa bumukas na pinto, at sumungaw ang ama. "Where's Anika?" tanong nito. "Hi Dad." Tumayo siya at sandali itong niyakap. "Kumusta ang flight niyo?" "Maayos naman." Umupo ito sa receiving chair, at siya'y bumalik sa swivel chair niya. "Nabalitaan kong siya na ang isinasama mo sa mga meetings." "Yes Dad, she's good. Better than anybody else." Isinandal niya ang likod sa upuan at napabuntong hininga. "Naiintriga ako sa napakatipid na impormasyon sa resume niya. And she doesn't act like a typical probinsyana," pagtatapat niya. "Huwag mong maliitin ang mga lumaki sa probinsya Jeremy. Marami na ang progresibong lugar sa Pilipinas na tulad ng Maynila." "I know. Para sa isang high school graduate, na gumagawa ng business correspondence without my assistance was a hoax. Should we fire her?" "No," mabilis niyang sagot. Hindi niya kayang isipin na mawawala ito sa poder niya. "How's Uncle Jack by the way?" Pag-iiba niya ng usapan. "Okay naman." Tinatanong niya kung kailan ka pupunta ng Malaysia. "Marami pang problema dito, Dad. Kasalukuyan palang inaayos ang 2 eroplanong 1 buwan nang nakatenga." "You haven't answered my question, where's Anika?" Tiningnan niya ang orasan at 9:20 na. "Parating na yun Dad. Baka na traffic. Dati-rati umuusok na ang tainga mo, kapag naaatresado ang sekretarya mo sa pagpasok. Si Abigail ay naatresado lang ng 15 minutos, ay gusto mo nang tanggalin sa trabaho. Baka masyado mong pinapaboran si Anika Jeremy." Nagpaalam naman si Anika na mali late Dad. "And this is her first time," pagtatanggol niya. Hindi niya masabing siya ang dahilan ng pagka-late nito. Tinungo niya ang pinto, para silipin kung naroon na ito, at nakitang parating na ang dalaga na nakascarf, at mas mahaba ang buhok nito kaysa dati, na inilugay para matakpan ang parte ng leeg nito. Napakunot ang noo niya sa bagong fashion style nito ngayon. Muntik niyang makalimutang nasa opisina niya ang ama. "She's here," wika niya at bumalik sa upuan. Kung wala ang daddy niya ngayon, ay sasabihan niya itong pumasok sa silid niya, para pagsaway ng sarili niya sa paghalik dito. Nagkamali siya nang sabihing matatapos ang kuryosidad niya dito, bigyan lang siya ng isang gabi. He needed her for more than just one night. "I want to talk to her." "What for?" takang tanong niya sa ama. Ito na ang unang nag-interview dito, bago pumasok na inabot ng mahigit 1 oras, at ngayon ay kakausapin nito itong muli. "Gusto ko lang kumustahin ang trabaho niya. Marga was concerned about her welfare. Hindi ko gustong mabalita ang isang araw ay may reklamo ka na naman sa sekretarya mo." Sandali siyang natigilan at tumitig sa ama. Wala siyang reklamo dito, kung trabaho ang pag-uusapan. Dahil mas nahigitan nito ang expectations niya. "Bakit hindi mo dito kausapin?" "Oh come on Jeremy, sa tingin mo ba'y magsasalita ang empleyado mo, ng against sa'yo sa harap mo mismo?" Wala siyang nagawa, kung hindi ang sabihing papupuntahin niya ang dalaga sa opisina ng ama, matapos nilang mag-usap sa schedule niya ngayong araw. Umalis na rin sa opisina niya ang ama pagkatapos. Sumabay siya rito paglabas nito ng pinto, at nakitang sandaling bumati si Anika dito. Nakita rin niya kung paano iniwas ng dalaga ang tingin sa kanya. "To my office Anika," wika niya sa mas mataas at formal na tinig. Naghintay siya sa likod ng pinto, at pagpasok nito'y agad niyang hinapit sa bewang. "What took you so long?" tanong niya at mabilis na inikot paarap, at siniil ng mapusok na halik. Agad ding bumitiw ang dalaga at tinapos ang halik. "Your hair is longer," pansin niya. Umupo siya sa gilid ng mesa, at pinagmasdan ito kung may bakas itong naiwang itago. "Bakit ang tagal mo?" "Dumaan muna ako sa parlor," sagot nito.
10:00 ang meeting mo with Mr. Sandoval sa Manila Hotel, pag-iiba nito ng usapan. Dad wants to talk to you in his office. Pumunta ka muna sa kanya bago ako umalis, utos niya rito. Mabilis naman itong lumabas ng silid niya. Si Zane ay kanina pa naghihintay sa opisina niya, dahil may lakad pa sila ni Selena ng 11:00. Nakita niya sa sekretarya kung ilang beses tumawag si Octavio. Habang nasa Malaysia sila, at ang huling mensahe nito ay ang pakikipagkita nito sa kanya, kasama ang anak ni Augusto. Gusto niya munang makumpirma na ang totoong anak ni Augusto, ay ang Carla na nasa poder nila ngayon. Kailangan niyang maging maingat sa mga desisyon, dahil nakasalalay ang habang buhay na kalagayan ng kanyang anak. Kahit pagaano nakamoderno ang panahon ngayon, hindi siya papayag na may isang Villarreal ang sisira sa salitang kasal. Ilang sandali pa ay kumatok ang sekretarya niya, at pinapasok si Anika. Magalang itong bumati, pero napansin niya ang pag-iwas ng mga mata nito. "You're late," pansin niya rito. "I'm sorry, may importante lang akong pinuntahan." Naabisuhan ko naman si Jeremy, mabilis nitong sagot. Mariin niya itong tinitigan, at napansin ang ilang bakas ng halik na pilit nitong itinatago sa scarf na suot. Lihim siyang napamura. "How was your relationship with my son, Miss Merced?" Seryoso niyang tanong. "Okay naman ho," sagot nito nang nakayuko. Tumitingin ito sa kanya, pero mabilis ding iniiwas ang mata. "You're a desirable woman, Anika. Alam kong hindi makakaligtas ang isang tulad mo sa anak ko. But I told you to make him fall in love with you, not jump yourself into his bed," diretsahan niyang sabi. Mabilis itong pinamulahan ng mukha. "Take your scarf off," utos niya rito. Alanganin naman itong tumingin sa kanya kung susunod o hindi. "Hindi mo ako kailangang ipahiya dito, Mr. Villarreal. Kung gusto yung kumpirmahin kung may nangyari sa amin ni Jeremy ay hindi ko itatanggi." Pero malinaw na wala pa rin sa isip niya ang pag-ibig o pag-aasawa. "Ano ang nangyari sa pinag-usapan natin? Hindi ko hawak ang isip ng anak nyo. Pero hawak mo ang sayo. Do you love my son, Anika?" Matagal ito bago sumagot. "Magulo pa ang isip ko." Tumayo siya at lumapit dito. Tinanggal niya ang scarf na nakapalibot dito, at naramdaman niya ang pagkailang nito. Inipon niya ang buhok nito sa likod at itinaas. Bukod sa maraming bakas ng halik ng kanyang anak, ay naroon ang katotohanang gusto niyang malaman. Nasa ganoong ayos sila, nang bumukas ang pinto, at sumungaw ang anak. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanilang dalawa, at madilim ang anyo nito. "You may leave now, Miss Merced," wika niya sa dalaga. Na mabilis namang ibinalik ang scarf nito, saka nagmamadaling lumabas. "Ilang beses ko bang sasabihin, hindi mo dapat pinakikialaman ang mga sekretarya mo, Jeremy? Pwede bang huwag niyo nang panghimasukan ang personal kong buhay, Dad?" Seryosong wika nito. "Anong plano mo kay Anika?" Nagkibit-balikat lang ito, katulad ng dati kapag may nababalitaan siyang nauugnay dito. Kung malalaman lang ni Augusto ang pangingialam ng anak sa dalaga nito, matagal na silang sinugod. Pero wala na si Augusto ngayon, at si Octavio ang gustong makipagkita sa kanya, na hindi niya pinagkakatiwalaan. "Ililipat ko sa ibang departamento si Anika. Hindi mo pakikialaman sinuman sa mga empleyadong nasa pangangalaga ko, Dad," matigas ng wika ng anak, bago ito galit na lumabas ng opisina niya. Mabilis niyang naidial ang intercom ni Anika, at palihim pa ring kinausap. "Your time is running out, Anika. Isa sa mga araw na ito ay dadating si Octavio, para ipagkasundo sa akin ang anak ni Augusto na si Carlon. Make my son fall in love with you, o mapipilitan akong ipakasal ang anak ko sa sinumang Carlon na ipakikilala ng uncle mo." Nang may baba ni Anika ang intercom, ay siyang paparating naman ni Jeremy, mula sa opisina ng ama nito. Quotang-quota na siya sa kahihiyan ngayon sa harap ng nito, na gusto niyang huwag na lang pumasok sa trabaho. Pero tulad ng ipinagako sa kanya ni Zane Villarreal, puprotektahan siya nito, hanggat nandito siya sa poder nito. Pero ibang bitag naman ang kinasasadlakan niya. Hindi lumapit si Jeremy sa kanya, at hindi rin nagpaalam bago ito umalis. Itinuon niya na lang ang sarili sa trabaho. Bukas ay makikipagkita si Benedict sa kanya, na lalo yatang nagpagulo sa isip niya. Ang gusto lang niya ay kaibigan na mahihingahan ng mga alalahanin niya. Hindi rin niya alam kung tamang si Benedict ang lapitan.